Sara Diskaya dahil sa bilyong-bilyong pisong flood control projects na na-corner ng kanyang mga kumpanya. Pero hindi riyan nagtatapos ang kinakaharap niyang mga kontrobersya. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. British national by birth umano ang tinaguriang Queen of Flood Control Projects na si Sara Diskaya. Yan ang Ayan mga kababayan, magandang araw po sa inyo. British national daw po di umano itong si Sara Diskaya. Mantsakin nyo mga kababayan, ito po palang pinaghihinalaan na nakakupo ng malalaking proyekto sa ating pamahalaan at ito nga ay yung mga flood control project ay isang British national po pala ang citizenship. At naku po mga kababayan, mayroon pong mga revelasyon dito sa video ito na ngayon nyo lang po malalaman siguro sapagkat kung inyo pong matatandaan, una pong pumutok ang pangalan nitong Diskaya na ito ay sinasabi na kaagad ng naratibo, lalo na itong mga kakamping, itong mga dilawan na wala pong ginawa kundi sirain po ang reputasyon ng mga Duterte. Kakampi po itong supposed to be dati pong kakampi ng mga Duterte na itong Marcos administration. Ngayon mga kababayan, ang naratibo po nitong mga dilawan na ito, kung paano po nila i-twist ang istorya at paano po nilang splice or putol-putulin po ang mga pangyayari, ang kwento para lang po mapasama ang mga Duterte at lahat ng mga ito ay isisi pa po sa mga Duterte. Matatandaan nyo mga kababayan, di ba? Marami po ang mga naglabasan ng mga video at mga paninira na mga pinupost pa nga po ng mga social media, na ito daw pong flood control sa Davao. Kumbaga, nandito sa Metro Manila ang sentro ng korupsyon, nandito sa Metro Manila ang mga matitinding mga pagbaha, pero ang gusto nilang mangyari ay doon imbestigahan sa Davao yung mga flood control. Na samantalang kung makikita nyo naman doon sa Davao ay napakamamaayos naman po mga kababayan. Pero hindi lang po dyan nagtatapos ang lahat sapagkat mayroon po tayong facts dito at i-reveal po natin ang mga mas malalalim pa pong sekreto at galaw at naratibo nito pong mga dilawan, kakamping, at kakamping nga po nila at katunog nga po nila ito pong mga sekreto na i-reveal nitong Diskaya family. At dito lang po yan sa channel ang isa pong vlogger na hindi po tumitingin dito po sa mga masasabi natin kung ano po mga color dyan. Ang color po natin gustong tingnan at color po natin gusto pong suportahan ay yung maayos na prinsipyo at nasa totoo po tayong kulay. Mga kababayan, bago po natin tuloy-tuloyin ang ating pagtalakay at i-reveal po natin ang mga sikreto ng mga ito, ay nakikisuyo po muna ako na paki-like, paki-share ang videong ito kung inyo pong magugustuhan. Ngayon po, kung bago ka lang sa aking channel, kung pwede pong paki-subscribe, paki-pindot ang notification bell all nang sa ganon ay makarating na po tayo ng 1 million subscribers. Napakarami po ng mga Duterte supporters at marami po sa inyo ang hindi pa po nakapag-subscribe sa ating video. Nandito ka na rin lang, nanonood ka na rin lang, nagugustuhan mo itong ating ginagawang pag-reaction video. Maraming salamat po sa iyo kung Ilocano ka man, Pangasinan ka man, Bisaya ka man, Waray ka man, Ilonggo ka man, naimbag malum kada naimbag aldaw kada kayo. Masanto siya agaod si kay namin. Maayong buntag kaninyong tanan, maupay nga aga sa iyo nga tanan mga kasangkay mga kabuktuan. Yan, lahat po kayo diyan. Invited po kayo sa ating video ito. Ituloy na po natin mga kababayan ang atin pong video kung saan ito pong Diskaya family ay naka-highlight po ngayon mga kababayan sapagkat ito po ang isa sa pinakamatindi mga kababayan na marami po ang nakuhang project at ipinagyayabang nga po nito mismo doon sa kanilang mga vlog na na-interview siya ng mga sikat na mga influencer sa ating bansa mga kababayan na mayroon po siyang 40 or 42 na mga magagarang sasakyan. At pagdating niya dito sa Senado, abay 28 na lang po ang kanyang inamin mga kababayan. Matindi talagang dito pa lang halatang-halata na po na mayroong kasinungalingan. Pero mayroon po tayong umiikot na mga post na nakita po natin mga kababayan. Tingnan niyo po itong post na to. Oops, ayan po mga kababayan.
first update, the 4 Diskaya companies, 4 daw na company, 4, no? Collectively won, nanalo, the biggest contracts in Ilocos Norte, but individually, the top contractor is the company of the Marcos endorsed Lawag Mayor. In Ilocos Norte, Lawag Mayor and Discayas win big flood control contracts, mga kababayan. Na ito daw po ay mga bata ng Marcos administration. At sila daw po ay mga nakakuha ng malalaking proyekto. At dito pa lang sa umpisa pa lang, mga kababayan, yung naratibo po nila na gusto, alam nyo sa totoo lang talaga, kaya minsan naboboring tayo at minsan naiinis tayo dito sa mga hearing na ginagawa sa Congress, sa Senado. Bakit kanyo? Kasi lagi na lang nila papatunugin, papunta lahat, magkaroon sila ng investigasyon, kahit sang investigasyon, mga kababayan. Lahat ng investigasyon, gusto nila talaga mapunta sa mga Duterte. Ang hindi lang yata nila naiano talaga sa mga Duterte, itong kay Teves iba kasi ang issue kay Teves, mga kababayan. Medyo may pagka-personal yung kay Teves, no? Pero sa mga lahat na halos na mga issue, lahat ng sisi, gusto nila papuntahin sa mga Duterte, mga kababayan. Pero tingnan nyo ito recently lang ito Post po ito mismo itong Rappler, kailan lang ito, 24 minutes ago. Kung kahapon ito na screenshot, kahapon lang ito, mga kababayan. Di ba ga? Kailan lang yan, Rappler? Post nilang Rappler yan. Kung naniniwala kayo hindi fake news ng Rappler, di totoo yan. Kaninong administration ngayon yan? Sinong tao ngayon yan? Di ba? Bata ni ng mga Marcos. Tapos, sisisihin nyo pa mga Duterte. Huwag kayo mag-alala, mga kababayan, dahil dito mayroon po tayong nakitang patunay na hindi po nila po pwedeng isisi sa mga Duterte ito. Manapa, maka nga madawit pa yung mga kakamping dito at itong lalo na ngayon administrasyon ng Marcos Jr. dito sa ating ipapakita sa inyo, mga kababayan. Okay? Pero bago natin puntahan yan, ito muna, direksyon muna natin ito pong nakakahiya pong mga kababayan na katotohanan na ito pong si Diskaya po ay ano pala ito, mga kababayan? Hindi pala pure na Pilipino, no? Ayan, panoorin niyo po itong video na ito. May lahi palang British. Nasa spotlight ngayon si Sara Diskaya dahil sa bilyong-bilyong pisong flood control projects na na-corner ng kanyang mga kumpanya. Pero hindi riyan nagtatapos ang kinakaharap niyang mga kontrobersya. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. British national by birth umano ang tinaguriang Queen of Flood Control Projects na si British national by birth, mga kababayan. At malupit pa po, may mga sekreto pa pula na marireveal dito, mga kababayan. Panoorin lang natin tuloy-tuloy. Sara Diskaya. Yan ang inilahad ng periodistang si Antonio Montalvan II sa kanyang commentary piece entitled Untold Secrets of the Diskayas sa Vera Files. Ayon daw sa source ni Montalvan na close family friend ng mga Diskaya, born in London si Sara at may maiden name na Cruz. Nakapangasawa raw ang nanay nito ng isang Pinoy, kaya nagpa siya silang bumalik sa Pilipinas noong early 2000s at nagsettle sa Pasig City. Dito niya nakilala ang nooy unemployed na si Pacifico Curly Diskaya. Nagpa siya ang Agoy, mga kababayan, unemployed pala itong asawa niya dati. Kailan lang yan unemployed, mga kababayan, pero ngayon bilyon-bilyon na. Sipin nyo ito typical, hindi po sila mayaman na katulad ng mga naririnig natin ngayon na itong katulad ni nila Henry C, di ba? Itong mga itong mga mayaman ng SM. Alam natin, matagal ng panahon. Ilang taon nang nakalipas, dekada na. Ang nakalipas bago po yumaman dahil hindi naman po mayaman po yun. Ito, kailan lang naman ito, bilyonaryo na. Grabe, mga kababayan, di ba? Kailan lang naman ito ngayon, aminado naman siya kung kailan sila yumaman, nag-start ang kanilang kayamanan nung pumasok sila sa DPWH. Nung in-interview siya ng mga sikat na mga influencer. Ngayon, nang dito na sa hearing sa Senado, mukhang
hindi niya na hindi niya na may pagmalaki yung kanyang pinagmamalaki noon na ang ganda ng payong kaya niya binili yung halagang 42 or 40 million. Grabe mga kababayan, ano? Dalawa na magpakasal matapos daw mabuntis si Sara. Dito na raw sila nagsimulang humingi ng tulong sa tito niya na sinuoy Pasig City Mayor Vicente Enteng Eusebio. Yun, mga kababayan, isa pa po palang sekreto ng mga ito, tsuhin niya pala yung dating mayor ng Pasig City na si Eusebio, na ito naman po ang kauna-unahang tinalo ni Vico Soto, yung anak po nitong Eusebio. Ano ho? Ngayon, ito pong mga Eusebio ay matagal na rin po dyan sa Pasig na namumuno. Yan itong ang pinalitan ni Mayor Vico Soto, mga kababayan. At mukhang kaya naman pala na out of the blue, out of nowhere, biglang pumasok itong mga Diskaya kasi talagang, 'di ba, nagtatangka talagang bumalik or makabalik itong mga Eusebio sa pagka-mayor diyan or pamumuno diyan sa Pasig. Kaya lang, hindi na talaga nila kinakaya dahil napaka-popular na po talaga ni Vico Soto diyan sa Pasig at siguro na-realize na ng mga taga-Pasig na may malaki silang nakitang pagbabago at tawag nito, yung katulad sa Maynila, 'di ba, yung improvement sa Pasig. While sa pamumuno ng mga Eusebio, wala po talagang naging improvement, no, mga kababayan. So, ganyan ngayon. Ito palang Diskaya, pamangkin pala. Kaya naman pala, mayroon din po pala silang isang agenda para makabalik. Half-brother daw ng kanyang nanay. Matatanda ang sinimulan ng mga Eusebio ang kanilang pamumuno sa Pasig City mula nang maging Vice Mayor si Enteng noong 1980 hanggang 1986. Nasungkit nito ang pagka-mayor noong 1992. Pero termino niya from 2004 to 2007, pumasok daw sa eksena ang mag-asawang Diskaya. Ani Montalban, dito nagsimulang magbukas ang pintuan ng mga oportunidad para sa mag-asawa. Kaya raw from unemployed, tila overnight ang bigla ang pagiging Class A ng construction firm ng mga Diskaya. Bago ang 2019 elections, pinagpasapasahan na lang ng pamilyang Eusebio ang pamumuno sa Pasig City. Hanggang sa matalo sila sa halalan ng people's favorite na si ngayoy Pasig City Mayor Vico Soto. Ani Montalban, posibleng ang pagtakbo ni Sara sa halalan nitong 2025 ay isang paraan para ma-reclaim umano ang lungsod para sa mga Eusebio. Isang bagay na paulit-ulit dininay ni Sara noong panahon pa lang ng kampanya. Sa pagharap niya sa Senado ngayong araw, sinabi ni Sara na bago pa man sila magsimulang kumuha ng kontrata sa DPWH noong 2012, nagsimula na silang maging contractors para sa local government. We have been in the construction business for 23 years. So I would presume na in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. Pagkatapos ng pagdinig, sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Sara sa relasyon niya kay former Pasig City Mayor Vicente Eusebio, pero tumanggi itong sumagot. Find something called. Uncle niyo na po si Mayor Eusebio, ma'am. Uncle niyo na po si Mayor Vicente Eusebio. Is that why you got the DPWH projects, ma'am? Sa pagtatala ng Billionaire News Channel, mahigit 31 billion pesos o halos 6% ng buong flood control projects ng buong bansa mula 2022, hawak ng siyam na kumpanya na pagmamay-ari ng pamilya Diskaya. Para sa agenda, Ayan mga kababayan mula nung 2022, mga kababayan, ang binabanggit po dito ay nakakuha po ng multi-billion projects. Ito pong pamilya Diskaya. Take note mga kababayan, 2022, dito pa lang sa puntong ito, obvious na po, no? Ang sinagot niya kanina, hindi naman siguro, mahirap na hindi kami umasenso kasi mula mga for 23 years na raw po sila nasa negosyo na ito. Pero ang tanong, mga kababayan, nasinagot din naman niya na ang tanong ay kailan ba kayo nag-umpisang yumaman? Nag-umpisa kayong gumanda ang inyong buhay? Sagot naman niya, sa interview, sinabi niya, kung kailan kami nakakuha ng mga projects or nakapasok kami sa DPWH. Pero prior pa dito sa DPWH, mahirap din kayo. Itong asawa mo wala ring wala ring trabaho, 'di ba? Sabihin mo na lang, ikwenta mo na lang yung 23 years, napakarami na po ang mga negosyante. Napakarami na mga negosyante na talagang ginawa na ang araw at gabi. Pero kahit 23 years yan, hindi po yan basta-basta makaka-reach ng bilyon-bilyong pera. Unlike sa inyo, grabe, napakabilis. Overnight. No? Hindi ko po tinatawaran.
Biruin mo ba naman, napakarami ninyong kumpanya? Ngayon, ang problema natin, bukod dito, mayroon ka palang citizenship, hindi ka pala pure na Pilipino. Di ba? Bukod dyan, mga kababayan, ay itong taong ito na pinapatunog nila na sa mga Duterte pa nag-umpisa, hindi pa pala sa mga Duterte pa nag-umpisa, mga kababayan. Nag-umpisa pa pala ito nung panahon pa ni Pinoy. Nabanggit niya, di ba? 23 years na sila. Tingnan nyo nga muna ito, mga kababayan, bago ko ipakita sa inyo yung sinasabi ko, nakatunayan po natin na hindi po pwede nila itong lusutan. Pakinggan nyo muna ito, mga kababayan, na sa hearing kahapon na naganap pa. Mrs. Diskaya, pwede po bang ibalita nyo sa amin, o ikwento nyo sa amin yung mga napanood namin sa inyo sa television na sinasabi ninyo? Kailan po kayo unang nagkaroon ay kumita ng bilyon sa construction industry? Anong taon po yun? Good morning po. Billion po. Opo. Kwento narinig po namin sa television, sinasabi nyo sa interview nyo dahil tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay nyo. Sabi nyo kayo hindi naman nakakaangat nung araw. At tapos sabi ninyo ay noong DPWH na kami. Yun po yung sagot ninyo So, at tinanong kung magkano at sabi nyo bilyon. Kailan po itong unang bilyon na kumita kayo sa DPWH? Kailan? For the knowledge of everyone, so St. Gerard, Alpha and Omega, we have been in the construction business for 23 years. So I would presume that in the 23 years, pwede naman. Take note, mga kababayan, nag-umpisa po sila 23 years ago, no? Take note nyo yan, mga kababayan, kasi mahalaga po ito para po dito sa susunod natin na ipapakita sa inyo. Siguro 23 years. St. Gerard, Alpha and Omega, we have been in the construction business for 23 years. So I would presume that in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So, contractor na po kami for 23 years. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir. Kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. Yun, kailangan din po nito yung mga nag-interview, mga kababayan, kailangan din po nila rito siguro magbigay ng reaksyon. Kasi tinanong siya rito ni Senator Soto na yung sinasabi mo ba na in-splice ng mga nag-interview sa'yo? I think so, ang sagot niya. Kailangan din nila rito siguro sumagot. Kasi ang credibility rin din ang nakatayo rito. Kasi kung i-sasummarize natin ito, mga kababayan, mukhang sinasabi dito na mukhang pinagbibintangan niyang in-splice. Pinatunog lang nila na 2022 or dito lang sa DPWH. Parang ganito ang sinasabi nito, mga kababayan. Ano sa tingin ninyo? Ituloy pa rin natin ang video. Yeah, if I may, with With the permission of the chairman, Senator President Pro Tem. Ma'am Sara, ano ba naging trabaho niyo bago kayo pumasok sa mga kontrata sa gobyerno? My father was a contractor before. Nangongontrata rin Pero siya? yes po, Nangongontrata rin sa for DPWH? LGU po. LGU, and then ako I worked sa ibang bansa. Yun po. Anong work mo sa ibang bansa? I was a dental receptionist and an orthodontic nurse. So you are a doctor? Nurse? No po. Yung asawa mo, ano trabaho? He works sa isang development corporation, and him and his brother were parang private contractors sa subdivision namin. Paano kayo, how were you enticed to join the mga kontrata sa TPWH? Who influenced you?
Wala naman po. Nakita namin on PhilJeps na may mga projects na pwede palang mag-join. So we joined the bidding na we know that we were qualified for. All right, Mr. Chair, I would like to reserve all my questions if my turn comes already. Thank you, Mr. Chairman, to continue. Senator, Mr. Chairman. Mr. Chairman, Okay, with the permission of the Senator Minority Leader. Soto, the Minority Leader. Ma'am, very clear man yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo kumita ng malaki, sabi mo, noong nag-DPWH na kami. Ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo, nung nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Can you be definite with your answer? Parang 2012? Oh, please, because you're under oath, please. Yes po. Make sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards. Yes po. 2016 onwards. May follow-up Yes, ka sir. ba? Okay. Go ahead, sir. Go ahead. All right. Kasi based on your... Una sa lahat, we would like to clear the reason that we're asking you this, and centering on you at the start. Tingnan niyo mga kababayan ha. Tingnan niyo mga kababayan. Ito muna, itigil mo muna natin ng konti dito ha. Stop natin ng konti. Dito natin ipapasok yung sinasabi ko sa inyo no, yung narrative po ng mga kakamping ay lumalabas po dito mga kababayan. So, ito po narrative ng kakamping at narrative po ng mga loyalista mga kababayan ay gusto po nilang palabasin po dito. Makita nyo talaga na mayroon po talaga sila rito pagsasabwatan at nagbilinan sa taong bayan sa kanilang ginagawang naratibo. Tingnan nyo, napakasinungaling. 2016 pa daw, 2016 lang daw siya mga kababayan. Teka lang. Ibalik muna natin doon sa sinabi niyang tinanong siya ng Senator Bato kung kailan sila nag-umpisa. Para makita nyo lang po mga kababayan yung kanilang naratibo dito para bigyan po natin ng maliwanag po sa madlang people kasi alam po ng taong bayan, sino man dito mga Duterte supporters, ramdam po ninyo kung saan po nila gustong dalhin ang investigasyon. Gusto po talaga nilang dalhin ang investigasyon dito papunta doon sa mga Duterte. Dahil una pa lang nang pumutok itong pangalan ng Diskaya na kontraktor na ito, ay pinakalat na kaagad nila na ito ay panahon pa ng Duterte administration, mga kababayan. At ngayon, sinusundan nila ito ng kanilang naratibo, mga tanong nila na pinapakalat din nila sa mga social media na nasaan daw ginastos ni Pulong yung kanyang 51 billion flood control projects nung panahon ng kanyang tatay na si Pangulong Duterte nga. Tapos ito ngayon, maririnig natin dito kay Diskaya mga kababayan, umaayon doon sa kanilang mga naratibo. Na anong sabi niya nang tinanong siya ni Senator Bato mga kababayan? O ito, pakinggan ninyo. Prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Kita nyo mga kababayan? Yung mga flood control projects, nakita nyo na? Siguro mga 2016 onwards. O, kita nyo? O, ito, mayroon ako sa inyo ngayon na ipapakita mga kababayan. Ito na yung malupitan dito na napakadetalyado. Puntahan nyo po itong video, itong post na ito ni Tio Moreno mga kababayan. Ito po yung post ni Tio Moreno. Ito po yung mga picture na yan. Ano na nakikita ninyo?
Sabi mo, kumita kayo ng malaki noong nag-DPWH na kayo. Kailan ba kayo nag-DPWH? Yan ang tanong ni Senator Bato de la Rosa. Ha? Ngayon, 2012, nag-start kami with DPWH, Sara Diskaya. Kita nyo mga kababayan ha? Si Pinoy pa. Kailan kayo nag-engage sa flood control projects sa DPWH? Yan ang tanong ni Senator Bato kahapon. Sagot ni Sara Diskaya, mga 2016 onwards po. Oh, kita nyo? Di ba mga kababayan, ito yung ano niya, naratibo niya? Tingnan natin. Yung post po ni Tio Moreno. Sabi rito ni Tio Moreno mga kababayan, the Diskaya timeline, Aquino beginnings, Duterte scrutiny, Marcos surge. Ayan mga kababayan, ha? Ito po yung kanyang pauna rito. In the recent Senate hearings, the campaigns seized on Sara Diskaya's statement that their family's flood control projects began in 2016, weaponizing it to pin the entire controversy on former President Rodrigo Duterte. Ayan, yan ito nga sinasabi na natin mga kababayan. Gusto talaga nilang palabasin na ito daw po ay nangyari sa panahon ni Pangulong Duterte. Doon nag-umpisa ang lahat. Di ba? Ito na. But the complete record tells a very different story. One that begins under Aquino, faced scrutiny under Duterte, and exploded only under Marcos. Sara Diskaya herself testified that their family entered DPWH bidding in 2012, still under President Benigno Aquino III in 2014. Take note ha mga kababayan yung mga date. They incorporated Alpha and Omega General Contractor and Development Corp. May 2024 and St. Timothy Construction Corp. July 2014. Each with 3.93 million in capital. Kita nyo mga kababayan ha? Noong 2012 sila nag-umpisa, pumasok po sa DPWH at naipasok po nila itong Alpha and Omega noong 2024 at nakakuha nga po sila ng project na 3.93 million bawat isa. Ay, no. 3.3 million ang kapital nila bawat isa. Clearly gearing up for government contract. By August 12, 2015, DPWH had already suspended, ayan na mga kababayan had already suspended their flagship firm, St. Gerard Construction, for submitting a spurious tax clearance, proof of their active involvement in DPWH projects long before Duterte. No, bago pa sa Duterte, mayroon na silang suspension yung kanilang flagship firm na St. Gerard. Dito pa lang sa Ninoy o kay Pinoy administration, may suspension na sila. Despite this, St. Gerard still managed to win 9 contracts worth 440.5 million between August 15 and March 2016, mga kababayan. Take note ulit ng date Despite this, St. Gerard still managed to win 9 contracts worth 440.5 million between August 15 and March 16. Their suspension was lifted on March 4, 2016, just 3 months before Duterte assumed office. Ibig sabihin mga kababayan, nasuspindi na po ito noong 2015, ngunit noong March 4, 2016 din,
ay natanggal po ang kanilang suspensyon bago pa maging Pangulo ang Pangulong Duterte. Take note ha, March. Ang eleksyon po mga kababayan ay May. Uupo pa lang si Pangulong Duterte ay July 1. So, hindi pa po nag-eleksyon, nasuspindi na ito si St. Gerard sa panahon pa ni Pinoy at sa panahon din ni Pinoy mga kababayan, bago pa si Duterte ay nakabalik po sila at nakakuha po sila ng 440.5 million. Almost kalahating bilyon na po ang nakuha nila sa panahon pa lang ni Pinoy. Maliwanag po yan mga kababayan ha? Okay. Diretso tayo. From 2016 onwards, ito na yung kanyang binabanggit. Dito pa lang niya sinasabi mga kababayan, no? 2016 daw, sabi niya, tanong sa kanya ng Senator Bato. Kailan kayo nag-engage sa flood control project sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please, Sinungaling! Mga kababayan, base po dito sa ating nabasa, ha? Base po sa ating nabasa, St. Gerard still managed to win 9 contracts worth 440.5 million between August 2015 and March 2016. Their suspension was lifted on March 4, 2016, just 3 months before Duterte assumed. 2015 ka pa lang, nakakuha ka na po ng kontrata na nagkakalaga ng kulang-kulang kalahating bilyon. Napakasinungaling talaga mga kababayan, ano? Tuloy natin. From 2016 onwards, flood control projects intended became central to the Discayas portfolio. In 2017, St. Gerard won 5 road projects in Davao Ward. Mga kababayan, ha? Kung sakasakali man may mangyari sa Davao na katarantaduhan dyan, ayan, may nakuha rin po pala itong Diskaya dyan, sa Davao, won worth 816.98 million with the sum tied to other contractors like CLTJ Builders. By 2018, investigative reports by PCIJ revealed that St. Gerard has become one of the country's top contractors. Alam niyo mga kababayan, dito, parang ito yung narinig natin na sinasabi ni Senator Bongo kahapon sa hearing na nakatied up pala kayo sa CLTJ Builders. Which is, kung hindi ako nagkakamali mga kababayan, itong CLTJ Builders ay kamag-anak ni Senator Bongo. At nilinaw na rin ni Senator Bongo kahapon mga kababayan na wala po siyang kikilingan dito. Pag nalaman po niya na sangkot po itong kanyang mga kamag-anak, ay siya po mismo ang mag-recommend ng kasuhan po itong kanyang mga kamag-anak, mga kababayan. Napakaganda po dito ng una palang reaksyon ni Senator Bongo patungkol dito para po maging malinis ang magiging investigasyon. But the narrative of the favoritism collapses when we look at the facts. On January 31, 2020, DPWH Secretary Mark Villar issued Department Order Number 20 blacklisting St. Gerard for 1 year due to delays in a Cavite School project. Ay, yun na naman mga kababayan. Nakatanggap na naman po pala ito ng blacklist. Na blacklist po ito for 1 year mga kababayan dahil po sa Cavite School project may anomalya pala itong ginawa. Na blacklist na naman ito mga kababayan for 1 year. From 2019 to 2021, Diskaya Link firms had no DPWH awards in Davao Region. Ayon. Maliwanag mga kababayan 2019 to 2021, Diskaya Link firms has no DPWH awards in Davao Region. If they were truly untouchable, why would the Duterte government impose a blacklist
that cost them millions. Correct, mga kababayan. Kung ang mga Duterte or ang mga Diskaya ay untouchable sa panahon ng mga Duterte, bakit blinacklist ito ng mga Duterte na ito po ay magkukos sa kanila or magdadahilan ng pagkalugi nila ng mga millions, no? After their blacklist, expired po ang pagka-blacklist nila kasi isang taon lang. The Diskayas saw a massive resurgence not under Duterte but under Bongbong Marcos. Eto na mga kababayan. Even Senator Vicente Tito Soto confirmed that St. Gerard construction was suspended by the DPWH in 2015 and later blacklisted in 2020. Despite this sanction, its pickup license was renewed and remains valid from July 1, 2023 to January 28, 2026, mga kababayan. Despite this mga pickup license sanction sa kanila, na-renew pa po ang kanilang lisensya. Na-renew pa po, na valid po ito July 1, 2023 to January 2028, 2016. Kita nyo na mga kababayan, so saan na panahon na na-renew ito at lumaki, tumaas ang kanilang yaman. Nito na pong 2023. At tumutugma po yan mga kababayan na sa DPWH, yung kanyang interview kung kailan sila mga kababayan, yung pinatutungkulan nito, malamang dito na yun. Kasi dito na po sila nakakuha ng malalaking project sa panahon na po ni Marcos Jr. Likewise, St. Timothy construction pickup license was renewed for 2025 to 2027. Grabe mga kababayan. From 2022 to 2025, their companies bagged 31.6. Eto na mga kababayan. From 2022 to 2025, their companies bagged 31.6 billion worth of flood control projects, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. 106 projects, 7.73 billion. St. Timothy Construction Corp, 145 projects, 7.32 billion. Other affiliated firms added billions more. BBM himself flagged these firms in 2025 for alleged ghost projects. So by cherry picking, the 2016 start date campaigns misled the public into believing the Diskayas rise began with Duterte. Ayan na po ang sinasabi natin mga kababayan. Kaya naman pala, ang naratibo nitong si Diskaya 2016. Kasi ito yung naratibo, ito yung gustong panliligaw ng mga kakamping. Kayo nag-engage ng flood control project sa DPWH? Siguro mga 2016 on. Kita nyo mga kababayan, huli, di ba? Huli. Samantalang, ito, tuloy pa natin The facts are clear. 2012, first DPWH bidding Aquino administration. 2014, incorporations of Alpha and Omega and St. Timothy Aquino. 2015-2016, suspension 440.5 million contracts, reinstatement Aquino administration. 2016-2022, flood control projects began blacklisted in post-Duterte. 2022-2025, 31.6 billion flood control windfall Marcos administration na mga kababayan. The Diskayas DPWH engagement began under Aquino, not Duterte. Their flood control ventures started in 2016. Yes, but under Duterte, they were also suspended and blacklisted. The real surge in wealth happened under Marcos Jr.
with tens of billions in contracts. The selective narrative is not but spin. If accountability is truly the goal, then let's stop peddling half-truths and confront the facts that their contractors' empire not began with Duterte, and it certainly didn't pick with him either. Yan po mga kababayan, Tio Moreno po may post nito mga kababayan. So ano po ang inyong masasabi po dito? Ha? Ito ba ay tama mga kababayan? O maniniwala ba kayo sa sinasabi lang dito ni Diskaya na ito daw po ay nag-umpisa lang noong 2016? While in fact, andyan naman po sa record na 2012 pa po ay nag-umpisa na po sila sa DPWH. At facts po yan, tingnan nyo na lang po mga kababayan. Dito, makikita po natin kung paano po nila paikutin ang mga naratibo. At paano po nila patunugin at papunta ang sisi sa mga Duterte. Well, in fact, kitang-kita naman, lahat ng interview, lahat ng kanyang sagot dito sa Senado ay tumutugma doon sa kanyang interview na kung saan sila tumaas ang yaman, naggamit ng bilyon-bilyon na pera at nakabili ng mga mahaling sasakyan, ay ito lang na panahon na po ng administrasyon ni Marcos Jr. Mga kababayan, kayo na po ang umusga, kayo na po ang bahalang mag-analyze dito po sa aking share sa inyo na videong ito. Kung ano po ang inyong masasabi, ang ano po inyong komentaryo, huwag po kayong mahihiya, i-comment po dyan sa baba para po pag-uusapan natin. Ilagay nyo na rin po ang inyong lugar kung taga saan po kayo. At salamat din po sa inyo sa walang sawa ninyong pagsubaybay at panunood sa aking channel. Kung nakarating man kayo dito sa aking dulo, kung nakarating man kayo dito sa dulo ng part ng video ng ito, maraming salamat. Malaking bagay po yan sa aming mga content creator na mga naniniwala po na dapat kung talagang totoo ka na naghahanap ng accountability, hindi ka lang dapat pumipili kung ano lang ang babagay o kung ano lang ang nagugustuhan mong naratibo. Mga kababayan, ito muli si Limo Channel, pansamantalang magpapaalam at magkita-kita tayo muli sa susunod kung loloobin ng Panginoon. Pilipinas, as always, God first po. Bye-bye!